At ito na nga, malupit po ang nangyayari ngayon dyan sa Cebu. At ang komento nga ng mga kababayan natin ano ho ba, meron na ho bang martial law dyan sa Cebu? Kasi ho, itong isang lead convener po ng Maisog dyan ho sa Cebu na may gagawin pa namang rally ngayong araw na ito ay nagkaroon po ng search sa kanyang bahay. Kinuha po yung cellphone, kinuha po yung kanyang laptop. Talaga hong nilusob ng mga pulis. Naku po, patay tayo dyan. Alam mo, ikaw talaga, Marbil, ikaw ay sunod-sunuran talaga dito sa bata mong si Romualdez. Hindi, alam nyo kung bakit, mga kababayan. Kasi alam naman po natin, itong si Jun Abines din po ay isa po ito sa mga 37 na pinapatawag ng kamera. At hindi nga din po ito nagpunta at tila ngayon pinag-iinitan. Naku po, hindi maganda yung ginagawa ninyong yan, ha? At pinapakita nyo talaga na kayo ay nananakal ng free speech. Tingnan nga ho natin yung balita na yan. Ano ba ang sabi dyan? Ito. Pakita ho natin, ha? Para ho ating itong balita na ito. Ito. Ang naglabas po niya ang balita na yan ay ito pong DYAR 765 SMNI Radio. Ayan Ito po yung post ni Ernest Abines. Ayan po. Sabi niya, PNP now are seizing my home and my phone. Naku po, patay tayo dyan. At ang nabalitaan nga po ng DAR o yung mga taga-SMNI po ay ito, ayan sabi, breaking news, Jun Abines, leader sa Maisog, Cebu, gisilbihan o search warrant. Pasensya na po, dili man ako makasabot ng Bisaya. Si Jun Abines nga lead convener sa hakbang na Maisog, nagpost ng, naku po, pasensya na mga kababayan, hindi po natin ito masyadong alam. Pero alam mo naman, in this day in age, meron pong malupit na yung kaibigan. Sino po pa itong kaibigan natin? Itong kaibigan natin na i-interpret ng balita na yan ay walang iba kung hindi si ChatGPT. Sana tama ang kanyang interpretasyon. Ayan, ito, papakita natin ang interpretasyon ni ChatGPT. Ayan. Ito po ang kanyang interpretasyon. Sabi niya, Jun Abines, leader sa Maisog, Cebu, sinilbihan ng search warrant. Si Jun Abines, ang lead convener ng hakbang na Maisog, ay kamakailan lamang nag-post na pinasok ng PNP ang kanyang bahay malapit sa Maharlika Gym, Sambag 2, Cebu City. Siya ay sinilbihan ng search warrant kaugnay umano sa illegal na pag-access ng impormasyon at data ng PNP. Naku po, ano yan? Bagong inventong kaso na naman yan. Kinumpiska ng mga otoridad ang kanyang laptop at cellphone para sa investigasyon. Sa kasalukuyan, hindi makontak si Jun. Naku po, hindi makontak si Jun Abines. Masamang tao talaga kayo. Si Abines ay isa sa mga nangunguna sa gaganaping indignation rally ngayong Pebrero 22 sa Mandawi City, kung saan mismo dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dadalo. Nako! Kaya pala, naku po, masama itong ginagawa ninyo. PNP. Ginigipit nyo yung tao. Ayan ito yung picture na kung saan pinasok ko ng mga PNP, may search warrant. Nako, hindi maganda yan. At syempre, alam mo, ito nga natatawa lamang po ako, na naiinis, na naagagalit bakit kanyo? Kasi noong unang panahon, noong mga panahon noon, talaga namang ang mga hinuhuli ng gobyerno ay ang mga komunista. Ang mga makakaliwa, ang mga NPA. Ngayon, itong mga PNP, ang ino-operate na, allegedly, ay itong mga political activists o yung tinatawag ni barbers na vloggers. Diba? Pero mga political activists yan na nais lang ng kaayusan. Ito, papakita. Ito yung rally na magaganap dyan. Ayan. Nakikita ninyo.
Yan po yung magaganap na rally ngayon. 4:30. Unya-unya. 4:30 PM hanggang 11. Nadadaluhan ni Pangulong Duterte. Ayan mismo. Naku po, grabe ho yan ha. Isa ho siya sa mga leader o lead convener ng itong grupo na ito ng Maisog. Ayan Ito, ayan yan yung kanilang ayan po si ayan 'di ba? Kitang-kita po. Ito nga po, nagsalita nga po si June Abines. Ito po, siya po 'yon, yung nilusob ng mga pulis. Ayan Siya po, ayan. I-play nga natin 'to na maintindihan natin kung ano nangyayari diyan. Sir June, kini nga Cebu People's Indignation Rally, ang atong gitanaw ani nga ang kinabag-an nga mga Cebuano makapakita sa ilang sentimento pinaagi sa rally. Yan. Para daw yung mga taga Cebu maipakita yung kanilang sentimento doon sa rally. Tama ba ako? Sana naman. Medyo naiintindihan natin ng kapiraso. Sana tama yung sinabi ko. Kay nahurot na ang tingog, nahurot na mga pulong sa... Naku, ano yung mahurot? Sorry mga kababayan Hindi kasi siyempre ang market nila dyan mga taga Cebu. Ano man yung mahurot, ang alam ko maharot. Pero yung mahurot. Dali, ano ba yung mahurot? Hanapin natin yan mamaya. Social media, sige na lang og saba, depressing na kayong situation, pero wag yun nahitabo, walay plano ang atong administration. Sa kahit daw nakaka-frustrate na yung mga nangyayari sa gobyerno, tila hindi nakikinig, hindi sumasagot ang gobyerno. Sabi niya to correct their wrong deeds. In fact, napa sila mga hindi daw kinokorek yung mga mali ng gobyerno. Kaya ilabas na natin dito sa rally na to. Tama po ba? Ako sana tama po. Pasensya na kung mali. Mga news nga okay ra daw ang Pilipinas, wala daw krimen. Ayun. Ayan daw, kesa sa news daw, wala daw krimen. Katarantaduhan po yan. Alam mo, may napanood nga ako dyan. Sabi nung isang sana ibalik talaga si Pangulong Duterte o yung war on drugs. Kasi dun daw sa Mindanao, grabe na ho daw, kaliwat kanan ang lakaran dyan sa Mindanao. Tapos sinasabi kahit nga daw yung mga otoridad ay naiimpluwensya na ng mga lord. Naku po, patay tayo dyan. Problema sa atong ekonomiya, noise ra daw. Muna ang mga tao, instead of saying words, mga social media nga post, muhimo na tag-action. Mauna ni ang atong chance mga Cebuano, mga ordinaryong Pilipino nga ipadungog sa tibuok gobyerno sa Pilipinas, sa atong mga leader nga wa nami malipay ni palag nami usban na ninyo ang inyong mga sayop nga binuhatan. Kay kami mga Pilipino, hibalubing nga ang power of the government emanates from the people. Yon, tama yon. Palakpakan si Sir. Kaya naman pala na-search warrant ka, Sir. Kasi sabi mo, the power emanates from the people. Na-search warrant ka tuloy. Diba? Kasi, bakit sabi nung pulis, hindi pwede yun? Power emanates from Tambi. Hindi pwede yun. Yun ang boss ng boss namin Kaya the power emanates from Tambi. Dahil dyan, search warrant ka. Dahil dyan, kunin namin cellphone mo at saka yung laptop mo. Kaya naman pala Sir Maobitaw nga matag eleksyon, muduol mo na mo, mangulitaw kay para mo hatagag posisyon, karon nga naa na mo'y posisyon, mag-abusar man mo. Abusado daw, tama ba yun? Mo na nga kini ang pamaagi nga maminaw mo. Samtang makaya pa sa dughan sa mga Pilipino, peaceful, non-violent na gathering para atong ipagawas ang atong mga reklamo. Pero sa tinud alay bugat na gyud kaayo. Galit na si kaayo. Bugna. Ano kaya yung bugna? Naku po. Sana pala tinranslate ko muna to Tagalog.
tumatag adlaw nagguol na ang mga Pilipino nga wa na mabilin sa atong gobyerno gipangawat na ang kwarta mga government asset gipamaligya na ang atong budget karon sa 2025 murag na withdraw naman sobrang katunga. Oo nga. Oh. Na-withdraw na kaagad. 60+% ang na-withdraw na kaagad ngayon pa lang January, February. Actually, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, January pa lang, 60% mahigit na na-withdraw. Wala na. Wala na. Ubus na. Napamahagi na. Alam mo, may nakausap ako kaganina, hindi ko na lang sasabihin kung sino, ha? Grabe. Meron ako nakausap kaganina. Eto, totoo ito, hindi ito chismis. Ayaw lang niya magpangalanan, pero tinanong ko talaga bakit di ka pumirma sa impeachment? Ito, totoo ito, walang biro ito. Hindi na ako nagbibiro. Sabi niya, bakit yung kasama mo pumirma? Nag-yes, ikaw nag-no. Bakit di ka na pumirma? Hindi ka na lang nakisama. Bakit ka, hindi pumirma? Bakit ka nag-no? Alam mo, sagot niya sa akin, kung ako, politiko at gusto ko lang talagang mamulitika, pipirma ako ng yes. Bakit? Kasi pag kumontra ka sa leadership ng Kamara, ligwak ka Ligwak ka pagka kumontra ka sa kanila, ligwak ka. Kaya nga yung mga batas na pinasa ko, ni isa doon, wala. Bakit? Kasi hindi ako sumusunod sa utos ng Panginoon nila. Di syempre, sumundot si Banat Bay. Sabi ko, Sir, tanong lang. Ito, hindi ko naman kayo papangalanan. Basta, tayo lang. Totoo ba yung 150? Tapos, bakit di mo tinanggap yung 150? Di ka na lang pumirma ng yes. At dali-dali lang naman nun. Pwede ka na mag-retire nun. Alam mo, sabi niya, totoo. Pwede ko nang ibulsa yun Mananalo na ako sa susunod na eleksyon pag ibinulsa ko yun. Kaya lang, mula noon, may prinsipyo ako, sabi niya. Pinalaki kami ng magulang namin may prinsipyo. Galing ako sa hirap. Naabot ko itong pagiging congressman nang hindi ako nagpabayad at kahit kailan hindi ako naging korap, naabot ko ito. Hindi ko sisirain ang aking sarili para lang sa 150. Totoo daw yun. Congressman po itong kausap ko Kinonfirm niya sa akin. Totoo yan. Totoo yan, Banat, sabi niya. Totoo yan. Alam mo, dito mo talaga makikita na, di ba, sinasabi nga ni Sir, ubus na. 60% ubus na. Bakit kanyo? Kasi nga po, ewan ko, napamigay na ata. So pasabot ilag yun ning mura ning balay nga gikawat ng tanan. Oh. So ang atong tuyo maminaw mo samtang kaya pa sa Pinoy nga peaceful. Kay kung dili mo maminaw walay mahimo ang mga Pilipino kundi mo aksyon gyud mi kay dili mi mosugot ang among mga anak, ang among mga silingan, mga babae, mga tiguang pamatyon lang sa kilid ug ang mga adik sige na lagpakita social media kasuyop-suyop. So wala na ipaglawang mo Pilipinas. Depressing na ni nga moment. Desperado ng mga Pilipino. Paminaw mo. Yan ang totoo mga kababayan. We are desperate. Kasi wala na talaga. Ubus na pera. Palubog na bayan natin. Ako, isang pinakamatindi dito Masasabi ko, 2 bagay lang, mga kababayan. Huwag na ho tayo magpaligoy-ligoy. Huwag na ho tayo magpaligoy-ligoy. Wala akong pakialam kung ano kulay ninyo. Wala akong pakialam kung ano kulay ninyo. Tanong ko lang kayo. Mga nakikinig sa akin, hindi kayo kailangan maging Duterte. Hindi nyo kailangan maging Sara Duterte. 2 bagay lang ang tinatanong ko sa inyo. Nabubuhay pa ba kayo? Hindi po ba kayo nahihirapan na sa buhay dahil sa mahal ng bilihin? Ang hirap ng humingi ng tulong sa ospital? Ang hirap na. Meron niya ako kanina narinig, security guard Nag-uusap sila nung kapwa security guard. Sabi, tungkol sa ospital, hirapan na daw. Hindi rin daw makahingi ng
pondo sa DSWD. Sabi ko, di ba, sa loob-loob ko, di ako syempre sumali, nakichismis lang, pero sa loob-loob ko, di ba inayos na yan? Kaya nga meron tayong tawag dito, yung malasakit center para maaari ka makahingi. May bali-balita nga dyan, di ba? Na wala ng budget yan. Although, dinedeny ng DOH yan. Para lang sa kaalaman natin, dinideny ng DOH na wala ang budget yung malasakit center. Meron daw. Pero iba yung nararamdaman at nararanasan ng taong bayan. Ang nararanasan ng taong bayan, kulang na. Nauubos na.